Dumarating na ang mga numero. Mahigit 3,000 pag-atake sa Iran at 43 barkong pandigma ang nawasak. Bumaba ng 83% ang drone attacks ng Iran matapos masira ang mga launch site sa bansa. Pinakamalaking balita, winasak ng US ang lihim na bunker ng Iran. Akala ng Iran ay ligtas yun, pero nabasag ang ilusyon. Bumigay na ang mga bunker at gumuho. Ginamit ng US ang malalakas na bunker buster para burahin ang mga kuweba sa ilalim ng lupa ng Iran. Simple at epektibo ang taktika ng US. Alisin ang mga bunker at mawawala ang kakayahan ng Iran na lumaban. Gamit ang hanay ng mga bomber nito, kung saan ang B-2 Spirit stealth bomber ang bida, winasak ng US ang malalawak na missile cities ng Iran. Pinahina ang kakayahan nitong gamitin ang pinakamakapangyarihang sandata sa kanilang arsenal para lumaban pabalik. Ang underground storage at launch site ng Iran na ilang taon binuo ay naging malaking kahinaan, gaya ng malalaman mo kung manonood ka pa. Bago tayo doon, ipinapakita ng pahayag ni Admiral Brad Cooper ng Central Command kung gaano kalupit ang epekto ng pag-atake ng US sa mga lihim na bunker ng Iran. 2 US bomber ang nagbagsak ng 12-12 ng 2,000-pound penetrator bomb sa malalalim na ballistic missile launcher. Ayon kay Cooper noong Marso 5. Sinabi rin niya na sinusunod ng US ang utos ni Pangulong Donald Trump. Dagdag niya, inutusan kami ng Pangulo na sirain o wasakin ang industrial na base ng ballistic missile ng Iran upang pabagsakin ang kakayahan nila sa missile. Hindi lang namin sinisira ang meron sila o kakayahan nilang magtayo ulit, kundi buong doktrinang militar nila ang tinatarget namin. Akala ng Iran ng malalaking imbakan nila ng ballistic missiles na tinatayang nasa 2,500 ng IDF noong Marso 1 ay sapat na. Nagkamali ang Iran. Nawawalan sila ng missile, launch site, at ayon kay Cooper, mawawala na rin ang kakayahan nilang gumawa. Lahat ng ito ay dulot ng malalakas na bunker buster bombs ng US na ginamit para sirain ang mga missile city ng Iran at ang mga gamit nito. Silipin natin ang bombang ito ng mas malapitan. Hindi binanggit ni Cooper ang detalye sa bomba, maliban sa bigat, at na ginagamit ito para mapasok at alisin sa operasyon ang missile site ng Iran. Mula sa dalawang impormasyong iyon, malamang na mga Blue 109 ang mga bombang tinutukoy at maaring inilunsad sa mga lihim na bunker ng Iran. Matapos ikabit sa GBU-31 Joint Direct Attack Munitions na mga GPS-guided bomb kit na ginagawang precision weapons ang mga dating simpleng bomba. Ang particular na configuration na ito ay nagbibigay daan sa mga bomber ng Amerika na atakihin ang mga base ng Iran mula sa layo na hanggang 15 milya. Kaya't kahit ang mga bomber na walang stealth capabilities ay maaring magpakawala ng kanilang mga bomba at makatakas bago pa makarespond ang mga wasak na natitirang depensa ng himpapawid ng Iran. Ang Blue 109 ay bomba na may bigat na halos 2,000 pounds ayon kay Cooper at gawa sa espesyal na bakal na alloy para tumagos at sirain ang matitibay na target. Pagpasok, pinakakawalan ng bomba ang high explosive blast fragmentation warhead na sumisira sa madaanan at lumilihan ng malaking hukay. Para sa susunod na pag-atake, maaring gumamit ng mas maraming Blue 109 o iba pang pampasabog kung sapat ang lalim ng unang bomba. Maaring tuluyang masira ang isang underground missile site dahil sa isang mapaminsalang pagsabog. Nakita na natin kung ano ang kayang gawin ng mga bombang ito noon. Noong Pebrero 7, 2025 iniulat ng Warzone ang paggamit ng Blue 109 na warhead sa isang GBU-31 na pumatay kay dating Hezbollah leader Hassan Nasrallah at ilang opisyal niya. Ang Israel, na siyang nagsagawa ng pag-atake, ay natukoy ang isang underground bunker na ginagamit ng mga leader ng Hezbollah upang i-coordinate ang kanilang laban sa Israel. Ang kailangan lang ay isang Blue 109 na agad tumago sa isang iglap pagkatama para mapatumba si Nasrallah. May video mula sa OSID Defender X account na nagpapakita kung paanong epektibong tumagos ang bomba bago sumabog, kaya may ilang sibilyan na nakaligtas. Ginamit ito ng US laban sa mga lihim na bunker ng Iran, malamang sa dami na halos walang tsansa ang mga yon na makaligtas. Paano nagagawa ng US ito ng paulit-ulit? Mayroong matinding at nakamamatay na depekto sa mga missile city na ginawa ng Iran, na siyang dahilan kung bakit posible ang mga ganitong pag-atake sa lawak na ginagawa ng US. Kaya manatili kayo sa amin para malaman kung ano ang depektong yon. Bago talakayin yon, mahalagang ipaliwanag ang Missile City, isang natatanging ideya sa Iran na naging sentro ng estratehiya nitong maglunsad ng sunod-sunod na missile strikes kung malagay sa panganib ang rehimen. Mahilig ang rehimen ng Iran sa Missile City nila.
Sobrang kumpiyansa nila na nagbigay pa sila ng video tour sa pasilidad, tila tiwala silang walang makakagalaw dito. Iniulat ito ng Foundation for Defense of Democracies noong Marso 2025, halos isang taon, bago ipakita ng US sa Iran kung bakit maling magyabang tungkol sa mga lihim na underground na pasilidad. Ika-4 na beses na naglabas ng ganitong video ang Iran, na nagpapakita ng pag-iimbak nila ng medium-range ballistic missiles tulad ng Hajj Qasem at Ghadir-H na abot 1,000 milya. Ipinakita rin ang mga land attack cruise missiles, pati na rin ang malawak na network ng mga lagusan na itinaya ng Iran sa ilalim ng lupa para mapadali ang transportasyon at pag-iimbak ng kanilang napakaraming missile stockpiles. Isa itong pagpapakita ng kapangyarihan ng Iran na sa literal na paraan ay bumalik sa kanila at sumabog sa kanilang mukha. Hindi yata naisip ng Iran na sa pagpapakita ng mga lihim nitong pasilidad sa ilalim ng lupa, inilalantad din ito ang pinakamalaking kahinaan ng doktrinang militar nila. Ayon sa Wall Street Journal, sa pagsusuri noong 5 ng Marso kung saan nagkamali ang lahat para sa Iran, na dekada ang ginugol sa paggawa ng mga bunker na ito. Halos isang linggo ng digmaan ng Iran laban sa US at Israel ang nagpatunay na hindi sila at marahil ay hindi kailanman naging susi sa tagumpay gaya ng inakala ng Iran. Patunay dito ang kasalukuyang sitwasyon. Madaling natukoy ng Israeli at US intelligence ang mga tinaguriang lihim na bunker dahil mahirap itago ang paggawa ng kalsadang patungo sa mga walang lamang lugar. Kaya ng satellite images, makita ang paggalaw ng mga misil at tauhan sa at mula sa mga bunker na ito. Mga kahinaan na rin ito sa kanilang panig, pero hindi pa ito ang nakamamatay na pagkakamali na ibubunyag natin mamaya dahil pinayagan nitong mabantayan at makapaghintay ang mga kaaway ng Iran. Natukoy ang mga kahinaan at sa tamang panahon, inilunsad ang mga pag-atake na may matinding penetrative power, kaya halos nawala ng halaga sa digmaan ang mga missile city ng Iran. Ang mga eroplanong pandigma ng US at Israel, pati na rin ang mga armadong drone, ay umiikot sa ibabaw ng 12-12 ng malalaking base. Tinatarget ang mga launcher na may dalang missile kapag lumalabas ang mga ito para magpaputok. Sunod-sunod na heavy bomber ang nagbomba sa mga lugar na iyon, na tila ibinaon ng mga sandata ng Iran sa ilalim ng lupa. Ayon sa The Wall Street Journal, ito ang kasalukuyang sitwasyon. Mukhang inutil na ang air defense ng Iran. At tungkol naman sa mga bunker mismo, naging mga patibong na ng kamatayan ng mga ito. Ang mga pasukan at labasan ay winasak ng mga bomba ng US na pangwasak ng bunker. Ang 2,000-pound na Blue 109, kahit hindi sapat ang lakas para tumagos ng malalim sa mismo mga lungsod ng misil, ay napatunayang higit pa sa sapat upang pabagsakin ang mga lagusan papunta sa mga underground na bunker na ito. Sapat din ang lakas nito para sirain ang mga launch site ng misil na kailangan malapit sa ibabaw para magamit ng Iran sa paglulunsad ng ballistic missile. Hindi naisip ng Iran na magiging kapaki-pakinabang lang ang underground bunker kung may lihim na daan papasok at palabas nito. Hindi lihim ang mga daang ito. Ginamit ng US ang bunker buster para isarang mga ito, iniwan ang mga militar ng Iran at misil nila sa loob ng mga lungsod na inaasahang magpapabago ng takbo ng laban para sa Iran. Unti-unting nabubunyag sa mainstream media ang pinsalang bulot ng US na makikita sa mga satellite image. Noong Marso 3, naglabas ang New York Times ng artikulo na may mga larawan ng bago at pagkatapos ng ilang bunker at missile site ng Iran. Isa sa mga site na ito na matatagpuan malapit sa Isfahan ay nawasak na hanggang sa lupa pagsapit ng Marso 3. Sa Kangavar, gumuho ang pasukan ng isang underground na pasilidad noong Marso 2. Sa Kermanshah, nasira ang mga gusali sa ibabaw ng lupa pagdating ng Marso 2. Nakita rin sa litrato nung araw na yon ang malaking hukay malapit sa pasukan ng lagusan papuntang missile city ng rehiyon. Hindi mo na kailangan maging henyo para maintindihan ang nangyari. May penetrator na bumaon sa lupa at gumuho ang lagusan. Paulit-ulit na nangyayari ang kwentong ito sa Iran. Nangyari ito dahil sa nabanggit na nakamamatay na depekto. Binago ng depektong ito ang lahat para sa Iran sa pamamagitan ng pagbago ng kanilang pangunahing plano tungo sa isang kahinaan na sobrang predictable sa pagbabalik tanaw na halos nakakatawa na. Kung gusto mo pang ganitong kaalaman, mag-subscribe na sa The Military Show. Lingguhan namin ito, ipinapaliwanag. Ngayon, ang nakamamatay na depekto. Ang pagkakamaling sobrang simple na pinayagan nitong magamit ng US ang kanilang mga bunker buster nang walang pag-aalinlangan para pabagsakin ang buong estratehiya ng digmaan ng Iran. Ang mga lungsod ng misil, kahit kahanga-hanga ayon sa Iran, ay nagalis ng kakayahang gumalaw ng kanilang estratehiya sa misil. Ipinaliwanag ito ni Sam Lyer, Research Associate sa James Martin Center for Non-Proliferation Studies para sa Wall Street Journal.
Ayon kay Lair, ang dating mobile at mahirap hanapin ay ngayon ay mas madali ng tamaan. At ang ibig sabihin nito ay ang mga missile city ng Iran, na bawat isa ay maaring may daan-daang ballistic missile kasama ang mga launcher na kailangan para lumaban, ay naging madaling target para sa US. Kapag nalaman na ang mga lokasyon ng mga underground bunker na ito at malinaw na parehong alam ng US at Israel kung nasaan ang mga ito bago pa man nila sinimulan ang kanilang pinagsamang operasyon, wala nang ibang opsyon ang Iran. Ano pang magagawa nito? Kundi maghintay na lang doon at tanggapin ang mga atake ng US. Sunod-sunod na bunker buster ang inihulog dito dahil alam ng US na wala nang tatakbuhan ang Iran. Hindi na kayang ilabas ng Iran ang mga launcher mula sa mga syudad dahil binabantayan na ito ng US at mga pandigmang eroplano nila. Pati ang mga labasan at pasukan na hindi pa gumuho ay delikado rin. Kapag may misa na lumipad, siguradong kasunod na ang bomba. Patuloy na nagmamasid at kumukuha ng litrato ang mga satellite, kaya napilitan ng Iran na iwan ang kanilang mga tao at missile sa mga pasilidad na akala nila'y susi sa tagumpay sa digmaan. Planong Iran na magsagawa ng sunod-sunod na missile attack mula sa kanilang mga missile city. Ngayon, halos wala nang magawa ito laban sa sunod-sunod na pambobomba ng US at Israel. Ito ang fatal flaw na nagbigay daan sa US, na gumamit ng wave-based attack strategy ayon sa dating US Army missile specialist na si Colin David. Isinasagawa ang mga pag-ataking ito ng sunod-sunod kung saan minawasak nilang 2 o 3 target sa bawat pagkakataon. Dahil sa sunod-sunod na pag-atake at pagkasira ng mga surface structure at launcher, nawawala na ang bisa ng mga base ayon kay David. Hindi mailipat ang mga lihim na bunker ng Iran. Kita ring hindi sila ganoon kalihim gaya ng akala ng Iran. Sunod-sunod ang pag-atake ng US, kaya mas marami pang lagusan, gusali at lugar ng paglulunsad ng misil ang gumagsak. Lalong lumalala ang sitwasyon sa Iran. Wala pang 2 linggo mula nang magsimula ang digmaan, nagkakaroon na ng kaluwagan sa oras ang US dahil hindi lang sistematikong winawasak nila ang mga lihim na missile bunker ng Iran. Na-dismantle na ang air defense network ng Iran, kaya malaya nang lumilipad ang US bombers at fighter jets sa himpapawid ng Iran, halos walang sagabal. Ayon sa The Media Line, sinabi ng hepe ng IDF na si Lieutenant General Ayel Zamir na halos 80% ng air defense systems ng Iran ay hindi na gumagana, kaya mas nakapasok ang US at Israel sa bansa. Bukas na kayo ng Tehran, kabisera ng Iran, sa anumang atake ng alyado, pati na ang mga missile cities na malubha rin tinamaan. Ang ibig sabihin nito ay mas marami pang wave ng pag-atake, higit pa sa mga nakita natin ang darating pa. Ang natitirang bunker ng Iran na di pa natatamaan ay tila naghihintay na lang ng oras. Maaring umatake ang US anumang oras, kaya umaasa na lang ang Iran na makatsamba ang kanilang surface-to-air missile launcher, kahit pa ito'y hiwalay at isolated. Sabi ng The Wall Street Journal, ang pagkawala ng air defense system ng Iran ay naging problema rin sa kanilang mga lihim na bunker. Ngayon, kayang lumipad ng surveillance aircraft ng Amerika sa malaking bahagi ng Iran nang hindi nababahala sa mga missile. Ang surveillance ay nagbibigay ng dagdag na impormasyon sa Amerika para targetin ang mas maraming missile sites ng Iran sa hinaharap na pag-atake. Nawasak ang mga tinatawag na ligtas na bunker dahil sa sunod-sunod na bagsak ng 2,000 libra na penetrator bombs ng US na pwedeng ihulog kahit kailan at saan man. Maaga pa sa digmaan, pero malinaw na ang malaking epekto nito sa plano ng Iran na magbomba ng maraming missile sa mga target nila. Halimbawa, tingnan ang mga launcher ng Iran. Nawawalan ng silbi ang mga launcher sa missile city dahil nasisira agad o nakukulong sa mga tunnel na ginawa ng Iran para protektahan ang mga ito. Sa unang 24 na oras ng US at Israel attack, halos kalahati ng missile launcher ng Iran ay nawalan ng kakayahan ayon sa New York Times. Bahagi ito ng plano. Hindi pa man lubos na intindihan ng Iran ang sitwasyon, nakuha na ng US ang kalahati ng akala ng Iran na magagamit nila sa kanilang saturation strategy. Noong Marso 8, iniulat na 70% ng missile launcher ng Iran ay wala ng kakayahan, at ang natitira ay unti-unting humihina ang kakayahan ng Iran na maglunsad ng sunod-sunod na missile laban sa Amerika o Israel. Mas limitado na ngayon ang mga pagpapakawalan ng missile ng Iran. At gaya ng malalaman mo maya-maya, bawat pagtatangkang pagpapakawalan ng missile ng Iran na yon ay may kasamang napakalaking panganib. Inulat ng Jerusalem Post noong Marso, 10 ang pagbagsak ng missile strategy ng Iran. Ayon dito, nagsagawa ang Iran ng 400 at 80 missile launches noong Pebrero 28 na may tuturing desperadong hakbang dahil inalis ng US bunker busters ang kakayahan nitong maglunsad ng malakihang pag-atake. Noong Marso 9, 40 na lang ang missile launches ng Iran kada araw,
bumaba ng 72% mula sa pinakamataas noong Pebrero 28. Hindi ito kusang loob ng Iran. Bumaba rin ang drone launches mula 700 at 20 kada araw sa 60 dahil sa sunod-sunod na pag-atake na sumira sa launch network na nagsilbing pundasyon ng buong estratehiya ng Iran. Itinuro rin ng ulat na nakita natin ang ganitong pangyayari noong 12 araw na digmaan ng Iran at Israel noong taginit 2025, kung saan bumaba ang missile launch rate ng Iran mula 100 kada araw sa humigit kumulang 5 sa loob ng 9 na araw. Marahil ibig sabihin nito na ang mga stockpile ng missile ng Iran ay hindi kasing laki ng gusto nilang ipaniwala sa mundo. Hindi mahalaga yon kung marami ng launcher ng Iran ang di na gumagana. Nabanggit natin kanina ang panganib sa bawat paglulunsad ng Iran simula ngayon. Hindi pa rin umalis ang US at ang mga bunker buster nila. Patuloy pa rin ang surveillance aircraft sa pagmamatsyag ng mga palatandaan ng missile launch. Sa sandaling may paglulunsad, umaatake agad ang US. Sabi ni Trump, 4 na minuto lang kailangan ng US mula sa pagtukoy ng paglulunsad hanggang sa pagpapadala ng bomber na may bunker buster para wasakin ang site. Hindi yon nagbibigay ng sapat na oras para maibalik ng Iran ang kanilang mga launcher sa taguan. Kahit sapat ang 4 na minuto, sisirain ng US ang anumang lagusan para sa missile launch ng Iran na mag-aalis pa ng isa sa kakaunting option ng Iranian regime. Walang opsyon ng Iran na gumamit ng underground silos para sa kanilang paglulunsad ng missile, gaya ng pinapakita ng karamihan sa kanilang mga paglulunsad na ginagawa gamit ang mobile launchers na kailangang ilabas sa lantad. Sinikap ng Iran na buuin ang kakayahang iyon at ayon sa Wall Street Journal, may mga simpleng silo sa buong bansa. Ang mga silo na ito ay simpleng mga butas na hinukay ng Iran sa gilid ng bundok na nakaturo sa Persian Gulf. Madaling sirain ng mga ito ng mga bunker buster at kahit hindi man, limitado pa rin ang gamit nila dahil sa paraan ng pagkakagawa sa kanila. Ngayon, umaasa na lang ang Iran na makaligtas. Araw-araw may balita ng bagong pag-atake ng US at Israel. Kada bumbang pinapalipad ng US, nababawasan ang missile launcher. Akala ng Iran ay matalino silang magtayo ng malalaking underground missile cities. Ang nangyari, naging malalaki at di gumagalaw na target lang sila na paulit-ulit na tatamaan hanggang sa mawala ng Iran ng kaisa-isang sandatang nagbibigay sa kanila ng kalamangan sa digmaan. Hindi mapipigilan ang ipinapadala ng US sa Iran. Wala nang natitirang ilusyon tungkol sa kapangyarihan ng Iran. Bumabagsak ang rehimen ng Iran, kasabay ng banta ng mga misil, at masamang balita ito para sa lalaking nais lumika ng bagong aksis ng kapangyarihan kung saan siya ang namumuno. Walang magawa si Vladimir Putin habang bumabagsak ang rehimen ng Iran at ang mga plano niya sa gitnang silangan ay pumapalya. Alamin kung bakit masama ito para sa Russia sa aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhin mong nakasubscribe ka sa The Military Show dahil tinatalakay namin ang mga pinakabagong kaganapan sa Operation Epic Fury. At salamat sa panonood.